I am 18 years old from Bicol. Nag-audition po ako dito para maiba naman yung style ng buhay namin. Ano yung trabaho mo doon sa loob ng... Na-assign po ako sa canteen, mag-mapping. Yung pinagtatrabahuan ko, yun yung tuition ko po. Binuli siya dahil mahirap, minamaliit dahil probinsyano, tinawanan dahil hindi siya artistahin, pero sa bawat pangungutya, mas lumakas ang kanyang boses. Ito ang kwento ng batang hindi sumuko. Ito ang kwento ni Bugoy Drilon. My dreams came true when I found you. I found you, my miracle. Sa isang tahimik na bayan sa Ocampo, Camarines Sur, doon nagsimula ang lahat. Isang payak at simpleng lugar, malayo sa liwanag ng entablado. Dito isinilang si Jay Bugayan, isang batang hindi alam kung ano ang showbiz o kasikatan. Alam lang niya kailangan mabuhay, kailangan tumulong sa pamilya, kailangan magtiis. Sa putik ng kahirapan, lumaki ang kanyang pangarap. Lumaki si Bugoy sa pamilyang magsasaka. Kapag masagana ang ani, may kaunting saya sa hapagkainan. Kapag hindi, tahimik lang ang gabi. Bata pa lang siya, natutunan na niyang magtrabaho. Nagtinda siya ng mani sa paaralan para may baon. Naglinis siya sa kantin, naghugas ng pinggan, at minsan ay tumulong sa bukid kahit kaunti lang ang kita. May mga gabing gutom, may mga umagang walang baon, ngunit may pangarap na kumikislap sa kanyang mga mata. Sa canteen po. Kantin. Yes, So, minsan nagmamap. nagja-janitor. Yeah, Ganon. sa library din. My father is a farmer. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Farmer. So yun po, but it's not enough na mapagpaaral kami kasi 5 kami magkakapatid. Oo. Lumaki ka na, naranasan mo yung mga hirap sa buhay. Yes. Like, ano naalala mo nung bata ka pa na mararamdaman mo talaga yung hirap? ng During buhay? high school po, just to be able for us to go to school, kailangan namin magtinda ng mani, pulboron, donut, sampalo, para lang may pamasahe po kami. Sa murang edad, naranasan na rin niyang mapahiya at mabuli. Tinawanan siya ng ibang bata dahil mahirap siya. Minamaliit siya ng ilang guro at kaklase dahil probinsyano siya. May mga taong tumawa sa kanya dahil hindi siya artistahin. Maraming beses siyang pinapahiya sa harap ng klase, tinutukso sa kalsada at madalas napapansin lang kapag may mali. Ngunit sa bawat panlalait at pangungutya, natutunan ni Bugoy na humugot ng lakas at determinasyon. Sa bawat walis at hugas sa kantin, sa bawat trabaho para sa pamilya, mas tumibay ang kanyang loob. Kapag tahimik na, siya ay kumakanta, hindi para sa papuri kundi para maalala niya na may halaga siya. Ang musika ang naging sandata niya laban sa pangungutya at ang kanyang boses ang naging tinig ng pag-asa sa sarili. Lumaki rin siya sa hirap ng pangungulila. Maraming gabi na kailangan niyang mag-isa sa bahay dahil nagtratrabaho ang kanyang mga magulang. Maraming Pasko ang dumaan ng walang handa sa pagkain, walang bagong damit at walang kasiyahan. Ngunit sa bawat lungkot, lumalakas ang kanyang pangarap. Natutunan niyang huwag sumuko at sa halip ay magtiwala sa sariling kakayahan. Noong 2008, dumating ang pagkakataon na sumali siya sa Pinoy Dream Academy Season 2. Sa Maynila, ramdam niya ang malaking pagkakaiba. Iba ang lungsod, iba ang tao, iba ang pamantayan, at muli hinusgahan siya. May bulong at may tawa, may tingin na parang nagsasabi, hindi ka bagay dito. Ngunit sa tuwing kakanta siya, naririnig ang tunay na damdamin. Ang kanyang boses ay simple pero malakas sa puso. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal siyang second star dreamer. Hindi siya grand champion sa titulo, pero nanalo siya sa puso ng tao. Ang batang minsang binuli ay ngayon ay kinikilala sa entablado, sa radyo at sa puso ng masa. I give my best to you. Nothing for me to do. But I one last cry before I leave it all behind. Pagkatapos ng akademya, lumabas ang kantang Paano na Kaya, ang kanyang unang hit. Sunod-sunod ang kanta at palakpak, ngunit dala pa rin niya ang batang minsang binuli sa putik ng kahirapan. Kayang ilim at itago ang nararamdaman ito.
sinasadya, di kayang magtapat ang puso ko. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko? Sinundan ito ng iba pang paboritong kanta tulad ng Paano na ang Puso Ko. Muli, hindi na bale. At ang reggae cover na One Day. Ang bawat kanta ay patunay ng kanyang talento at determinasyon. Sa pag-ibig, natutunan din niya ang sakit ng paghihiwalay. Ang relasyon nila ni Lizelle Garcia ay nagtagal ng ilang taon. Ngunit noong 2013, naghiwalay sila ng maayos. Nanatili silang magkaibigan at masaya si Bugoy para sa bagong buhay ng ex niya. Nang malaman niyang engaged si Lizelle noong 2018, hindi ito luha ng selos, kundi tears of joy dahil masaya siya para sa kanya. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you. I hope you know. Noong 2020, dumating ang pinakamadilim na kabanata sa kanyang career. May balitang siya raw ay banned sa ABS-CBN dahil sa isang pribadong pag-uusap na na-misinterpret. Para sa isang sandali, parang bumalik siya sa batang janitor na walang lugar sa mundo. Nawalan siya ng ilang guestings at shows at kinakailangan niyang magsimula muli sa social media at YouTube. Ngunit hindi siya nagalit at hindi nagsisi. Pinili niyang manatiling mabait, magtrabaho at patuloy na magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng musika. Sa huli, naayos ang lahat at muli siyang naging panauhin sa mga programa ng ABS-CBN kasama ang Kapamilya Chat at Asap Natin To. Mula sa hirap at katahimikan, nabuo ang Budakel kasama sina Daryl Ong at Michael Pangilinan. Sama-sama silang umawit, hindi lang para sa kasikatan, kundi para ipakita na kahit sino ay pwedeng magtagumpay. Sa pakikipagtulungan niya sa Music Travel Love, umabot ang kanyang boses sa ibang bansa. Ang kanilang kanta na Forever Young, na kinuhanan pa sa Kalinga kasama si Apo Wang Od, ay nag-viral at nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino sa buong mundo. Ang iba pang kanta tulad ng Baby I Love Your Way at That's the Way It Is, ay nagdala rin ng papuri mula sa international fans. Hindi lamang sa musika nakilala si Bugoy. Nakilala rin siya sa kanyang pagiging mabait, mapagkumbaba at maingat sa mga relasyon. Kahit may tagumpay, hindi siya nagbago. Patuloy siyang nakikipag-usap sa fans, nagpapasalamat sa bawat suporta, at ginagamit ang platform niya para magbigay inspirasyon. Noong August 2025, natupad ang isa sa kanyang pinakamatagal na pangarap. Naipatayo niya ang bahay ng kanyang ina, isang pangako na 17 years niyang pinangarap. Ang bahay ay may modernong disenyo, neutral na kulay at malawak na bakuran. Ito ay simbolo ng pasasalamat at tagumpay, hindi lamang material na bagay, kundi katuparan ng pangarap at respeto sa pamilya. Ngayon 2026, si Bugoy Drilon ay abala pa rin. Nag-guest siya sa Kapamilya Chat para ibahagi ang kanyang mga bagong proyekto. Nag-promote ng bagong kanta sa Net25 kada umaga. Patuloy ang kanyang Soul in Motion live performances at bookings kasama ang Budakel para sa events at weddings. Gumagawa rin siya ng music videos at acoustic sessions sa YouTube at social media. Sa personal na buhay, mas pinipili niya ang katahimikan at oras sa pamilya. Wala pang bagong relasyon, nakatuon siya sa musika at sa ina. Ang kanyang buhay ngayon ay simbolo ng determinasyon at tagumpay mula sa hirap. Ang kwento ni Bugoy Drilon ay hindi lamang tungkol sa musika o kasikatan. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa bullying, tagumpay sa kabila ng kahirapan, pagiging mabait at mapagkumbaba sa kabila ng tagumpay at pagpapahalaga sa pamilya. Sa bawat kantang kanyang inaawit may mensahe. Kung minsan kang binuli, minamaliit o tinatawanan, huwag mong patatahimikin ang sarili mo. Dahil balang araw, ang boses mo rin ay maririnig ng mundo. Ang batang mula sa putik ng kahirapan ay magiging tinig ng pag-asa at inspirasyon. Ito ang tunay na kwento ni Bugoy Drilon.